Tayo, mating na po yan. Ayun, si Kuya dumating. Pero bakit lang ako yung nag-improve lang ako. So, no parking. Tawag ka na sir, may mga nilang gisna, ang kinagisna nilang dati, pwede tayo magparada kung saan taas. Papadyo TV! Bilas dalawa. Okay, dito ngayon tayo sa Picaras Corner, San Anton. At dito yung Toyota Wigo. Tangina, Fernando po inabot. Tulog. Dito kasi hindi na property ng bangko to. Ito yung property ng bangko. So nasa labas na sa bangketa na. Naglap ba? Wala pa. O, pagbigyan mo, pag may tao. Sige po, palitan ka na lang. O, nagkakalit na. Galing ako sa simbahan eh. Sige po, palitan ka na po. Sige ka na. Eh, may tao naman po eh. May tao. Driver nyo ba, sir? Driver nyo? Palipan talaga, palipan po. Hindi naman tulugan yung ano nyo, food nyo. May dila ako, decide. Sige po, sir. Sige po, sir, sige po. Oo, hindi tayo mag-usap. Si Kuya, retired police pala. So ito yung Wigo 2412. Ayun, may bantay pala siya ron. At tapos itong Innova 2318 para sa Innova. So dalawa yung naklamp dito. Meron pa rin isa. Taan natin. So dito yung isang Innova rin to. May notice na 2415 para sa Innova rin. So ito yung Wigo, may notice na rin. Ito na lang ginagawa isa. So dito naman makikita natin, ayan, kaya nga may harang dito, no? May bollard dito kasi hanggang dito lang yung property line nila. So dito yung pinaradahan ng tatlong naklamp dito, bangketa na yan. Kaya dito ang hinuhuli lang ng clamping yung mga naka-obstruct sa bangketa at saka yung mga naka-obstruct doon sa mga mabuhay lane. Pero dito kung paparada tayo, may mga pay parking po rito marami. Yan sa Epoxon, tapat ng Lianas, pay parking po yan. May parking attendant po dyan. Ngayon kung paparada tayo, masigurado doon na tayo pumarada para just in case na madaanan tayo ng clamping. Dito mahuli may notice na rin yung Innova. So yun, tatlo ang naklam dito. Tuloy na po tayo. Okay, location natin Marlin Street, corner Picampa. Dito isang Chevrolet Colorado. Dito rin sa Marlin Street ay lusutan po yan, palabas ng Alfonso Mendoza at saka Picampa, bawal pong pumarada rito. Ngayon paparada tayo at matatagalan tayo, may mga pay parking po dyan sa may Pinobal. At dito rin sa may Picampa meron din pong pay parking dyan, secondary road. Hanapin lang po natin yung parking attendant. Dito kaya nakaklap yung mga sasakyan dahil yung pagparada nila basta na lang iiwan, no? Akala nila rito walang nanguhuli, walang nagka-clamp. Pero dito po sa Manila meron po nga city ordinance ng clamping from District 1 to District 6. So ang Team Mendoza nasa District 3 and 4. So makikita mo makikita nyo po lahat ng operation na Sampaloc area sa Binondo area po. Kaya bago tayo pumarada, check po natin yung pinaparadahan natin. Basta alam po natin na sa mabuhay lane tayo, iwasan po natin pumarada ng ganito. At lalo na kung mga nasa secondary road tayo, pay parking, iwasan din po natin pumarada ng street corner at double parking. Kasama rin po sa inuhuli yun. Andiyan po sa ini-issue na notice yun, yung mga violation na yun. Okay, tuloy na po tayo. So ito yung dalawang sasakyan dito na hindi pa tumutubos ng clamp. Ito nilagyan na ng notice, this vehicle is scheduled for towing today. So pagka hindi pa rin tumubos yan, subject for towing na. Kaya pag nakaklamp po tayo, tubusin na po kagad natin, wag na po natin pagtagalin. Kasi dalawa po yung tutubusin natin. Pag na-towing yan, tutubos tayo sa clamping at tutubos tayo sa towing. Magkaiba po ng impounding yan. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, tumas pa po corner Lope de Vega, Fort Everest, 2412.
Lope de Vega. Hop, hop. Ranger. $23.37. Ito may driver tong L3. So dito kasi sa kahaba ng Tomas Mapua side parking, dito lang pwedeng pumarada sa left side. At yung mga nakaklam dito, bawal na po rito. Okay, yung Vios na Vios may driver. Okay, yun sa Everest may notice na. Yung L3, ito may driver, paalis na. Okay, kasi yung mga pinaradahan ng dalawang sasakyan na naklam, bawal po kasi rito. Yun nga, one side parking. Pagdating niya sa Doroteos pay parking po yan. May parking attendant po na naka-assign dyan. Makipag-ugnayan po tayo para makaparada tayo ng maayos. Dito nga pag makikita kasi nila na may mga pumaparada rito, nagagayahan sila. So pag may nakita pumarada na isa, akala nila pwedeng pumarada. At ang nangyari pa, iniiwan nila isa sa kanila rito. So ulitin po natin, meron pong city ordinance ang Maynila from District 1 to District 6. May clamping operation po rito. Kaya gamari, wag po tayong paparada sa mga bawal. Lagi po tayo nagpapaalala, hindi lang naman po puro clamping ang ginagawa natin. So kasama po yung pagpapaalala rito na wag po tayong pumarada, wag po tayong lumabag sa city ordinance ng Maynila. Dito po sa policy ng clamping, wala pong 5 minutes kagaya ng tinatawag nila. Sinasabi nila pagka nahuhuli sila, wala pong 2 minutes, sandali lang. Sa policy po ng clamping, basta walang driver yung sasakyan, kinaklap po. Hindi po hinahanap ang driver. Kaya gamari po, wag po tayo pumarada sa mga bawal. Pag alam natin bawal, hanap na lang po tayo, magtanong po tayo kung saan pwedeng pumarada. Okay, may notice na itong Ranger. Tuloy na po tayo. Location natin, Benavides Street, corner Luzon. Dito isang Ford Territory. Kita natin pagkakaparada nito, no? Doon sa ito, street corner na nga. Saka ito, wala rin ticket. Although dito sa kahabaan ng Benavides, pay parking po dito. Pero ito hindi po tinikita ng parking attendant. Nakita natin, nahihirapan sila lumusod dito kasi pagkakaparada. Dapat inusok pa ng bagyaron. Makipag-coordinate po tayo sa mga naka-assign na parking attendant dito para alam natin kung saan tayo pwede pumarada. At pagka pumarada tayo ng ganito, pinayagan ng parking attendant, tatawagin po yung parking attendant dito para kausapin bakit pinayagan yung itong parada, saka bakit niya tinikitan. So walang ticket to, kaya naklam. Sa pagkakaparada ito, alanganin. Okay, may notice na yung Ford Territory. Tuloy na tayo. Antonio Street at dito naman isang Ford Everest ang na-clamp dito. Ito, naka-hazard pero wala yung driver. Clamp number 2406. Dito rin sa kahaba ng dapitan, makita natin maraming mga kainan dito. May mga milk tea, may mga coffee shop, may mga dim sum, may mga food chain pa rito. Pero pagka dito tayo pumarada, inabutan tayo, matik na po yan. Si Kuya dumating. Pero bakit lang ako yung nagkakaroon ako? So si Kuya nandito lang, kaso dito kasi pagka pumarada tayo, may mga pay parking dito sa secondary road kagaya ng Concepcion Street, Astoria Street, Navarra Street, Santander Street. 4 po yan na pwede natin paradahan. Pero wag lang po natin iiwan dito sa kahaba ng dapitan. Dito po kasi mabuhay din yan. Pagka inabot po yan at walang driver, pupuntahan na po natin sa Manila City yan. At may kaupo lang penalty 900 pesos. So makita natin yung signage na no parking. Tawag ka na sir, may mga Okay, tuloy na po tayo.
Location natin si Berino Reyes, corner CM Recto. At dito isang Toyota Innova, naka double parking dito. Dito rin sa kahaba ng Severino Reyes, makita natin both side may mga nakaparada na, pero pagka nag double parking pa tayo, meron pa isa rito nagbababa, andun yung driver. So yun ang problema rito, kasi pagka puno na yung mga slot dito, may mga transaction sila dito, nagdo double parking. Ito naman wala talaga yung driver nito. Makita natin patay yung makina, nakatiklop yung side mirror. 2334 Severino, Paps. Severino. Severino Reyes. Severino Reyes. Recto up. So dito naman iparada lang natin ng maayos. Pag nakaayos naman yung pagkakaparada niyan at nagbayad tayo ng parking, dahil pay parking tong kahaba ng Severino Reyes, ilagay po natin yung ticket dyan sa harapan, ipit natin sa wiper. Pero to, hindi pwedeng ticket ito kasi naka double parking to. Okay, tuloy na po tayo. So ito yung bababa, may driver. Location natin Pinobal Street, corner Loyola Street. Dito isang Nissan Navara 2324 para sa Navara. Dito rin sa kahaba ng Pinobal, in between ng Loyola at Espanya Boulevard. Hindi po pay parking to. Kung paparada tayo, may mga pay parking po dito, marami. So pag may nakita tayong mga signage, iwasan po natin pumarada, kasi pagka may mga signage na no parking, clamping zone, babala na po yan, para iwasan po natin pumarada. Kasi pag nadatnan po tayo o nabutan tayo ng clamping at walang driver, matik na po yan. Okay, ito may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Altura Street, corner Pilaes. Dito isang Isuzu. Ito meron naka-clamp number 2320. Ayun pa, dapat natin ito. Dito sa may tapat ng isang eskwelahan dito. Ito rin yung isang Ford Territory 2407 Adventure 2342 para sa Adventure. So yung isang high estimate driver. Saan na club niya yan? 24/7/11. Ayun, pinapalis na po yung sasakyan doon. Okay, sa Ford Territory, ito may notice na. At yung Isuzu yun, nilagay na rin ng notice. Adventure lang po yung ginagawa dito. Walang driver to isa. Walang driver to rin po. Driver nito. So yung isang truck dito, walang driver. Ayaw kukuha ng clamp. So yun, kung wala nang clamp doon, so dito makikita natin pati yung tawiran ng tao, kasi eskwelahan to. Exit, yan exit. Hinarangan na rin dito yung dalawang sasakyan, yung Adventure saka yung Ford Territory. So yung canter dito, ito walang driver pa, isang delivery truck. 2344 para dito sa isang canter.
Bali, apat na yung naklab dito sa kahabaan ng altura. So yung driver daw nito nasa palengke. So dito naman sa policy po ng clamping, basta wala pong driver sa loob, kaya bumili yan, kaya umihi. Kung aabutan kayo at naka-obstruct kayo dito sa Mabuhay Lane, matik na po yan. Hindi po inaantay yung driver dito sa policy ng clamping. Ayun, may notice na, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!